sa inyo lahat. Ito po ang inyong kapatid, Sister Techi Rodriguez. At ang ating pong kasama ngayon... Ako po si Brother Froilan Hong. Bumabati rin sa inyo ng magandang umaga. Alam nyo, gusto po namin batiin yung mga chapters natin dyan sa Davao, no? Mga taga Digos. Digos, Tagum, Pulumulok, Bislig. At of course, baka naman magtampo ang mga taga Cebu. At ang mga taga Tarlac. Yes. At ang lahat ng mga chapters natin din dito sa buong Pilipinas. So napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon. Kaya makikinig po kayo at manood nito pong 8 Steps to Financial Freedom. Ano masasabi mo maganda doon? yan. No? Kasi 4, hindi, 8 pala yun. Iba naman yung sinasabi mong 4. Alam mo, Brother Fred, di ba, naalala ko na noong araw, di ba, parang talagang nabaon ka rin sa pagkakautang, ano? Oo, at marami po dito sa community na talagang ito sinabuhay, itong 8 steps na ito. At talaga po namang sandali lang binawi na ng Panginoon yung kanilang sitwasyon na hindi maganda ay biglang gumanda. Ayan. So, hindi na namin kayo bibitinin dahil babalik naman po kami ilang sandali lamang. Harvest of Soul. Ating pong pag-aaralan ay 8 steps for or to financial freedom. Ayan. So makinig po kayo at isulat niyo lahat ang inyong mapapakinggan ngayon at ang ating aral tungkol po dito. Ang first is commit to becoming debt-free now. Ngayon na po. Kasi po sa Psalms 37:21, the wicked borrow and do not repay, but the righteous give generously. Ayan po. It all starts with a commitment. At God says, to borrow and not repay is wickedness. Why? Because, brothers and sisters, your decision, obviously, it hurts the person you didn't repay. Hindi po ba? Para namang nakakaawa naman yung nagtiwala sa atin pagkatapos po ay hindi po natin babayaran. So that is so hurting. At, but, sasabihin natin, we're so far in there. Paano yun? Ano kaya? Sa Amerika po kasi talagang usong-uso yung nagpa-file ng bankruptcy and start all over again. But, tatanungin natin, the Bible says, it's wicked thing that if we are not going to return yung ating pong hiniram, wicked po tayo. There are some things that are really legal to do, but not right to do. So, mas importante po ay kahit dahan-dahan, bayaran natin at mag-commit tayo that we will be debt-free. Now na po, hindi bukas. Now, first, to repay the people we owe because God cares for them also. At ang pangalawa, because kung gagawin po natin ito na magtatago lang tayo at saka babalewaliin natin po yung mga nagtiwala sa atin, what it does to our hearts. So ito po ay isang malaking kasalanan din, hindi po ba?
So, it will not be easy. It's always easier to get into debts than to get out of debts. Kaya nga, it will take commitment from you. It will take also discipline sa buhay natin. Number 2, start paying God and yourself first. So, ang una po natin gawin ay from the top, unahin natin ang ika-10 ibigay natin sa Panginoon sa Malakay 3:10 to 12. And I'd like to introduce to you a plan which is called 10-10-80 plan. Living on an 80% is a plan that will really help you get out of debts. 10% kay Lord, 10% savings. Ayan po, pinaplus namin sa screen ang mga Word of God sa Deuteronomy, sa Malakay 3:10, Deuteronomy 14. So, ito po basahin nyo, no ho? So, ang 80%, dun po kayo gagastos do sa 80%. Yun po yung pangalawa. Pangatlong plano naman po ng Panginoon ay, list everything you own and everything you owe. Ayan. So, Proverbs 24:3, any enterprise is built by wise planning, becomes strong through common sense, and profits wonderfully by keeping abreast of the facts. So, you have to experience a moment in life where you realize what you're facing and become honest kung ano talaga. Sulat niyo po lahat ang utang ninyo. Total, alam naman po ninyo yon, hindi ba? So, lahat po yon. And then, lagay din po ninyo kung ano po yung mga kinikita lang ninyo. At pagkatapos, wag po tayo matakot, isubmit natin ito sa Panginoon. What a shame, yes, how stupid to decide before knowing the facts. Proverbs 18, verse 13. Ang apat po, have a sale. If you're stuck in that trap, baka you need to get rid of some things at home. Baka napakarami naman po natin pwedeng i-dispose, mag-garage sale kayo. Sabagay, hindi yata uso dito yon. But you can do it, no? Garage sale, bazaar. And if there's equity naman sa bahay mo, then, and you're paying insurance on it, if you're spending money to maintain it, then ano po ang dapat gawin? Kailangan po talagang, baka ibenta na lang natin kung lalo-lalo na po, hindi naman natin talaga kaya mabayaran at palubog tayo. Many people buy things, brothers and sisters, for the wrong reason. Ano-anong po yun? They make purchase for status symbol. Yun nga po, living up with the Joneses. And they want people to say, look at what they have. Ayan. If there is anything in your life that if God told you to sell, then sabihin mo sa Panginoon, then I will release it because it might be an inordinate attachment na lamang po to at ito po ay idols. Kaya po yun po. Ang susunod naman po, mga kapatid, sa panglima is set up a repayment plan. You'll never get out of debt accidentally. It has to be intentional. You have to have a plan. Psalms 47 po, basahin po natin yan. So, ano po ba ang stigma about finances anyway? If you thought you had cancer, di ba, you would always go straight to the doctor at humingi ng tulong para po naman malaman kung hanggang gano'n nakalala ito. So, if you have friends, if you have counselors sa community, dito po sa amin sa Lord's Flock, pwede po kayo pumunta at sumangguni, ay bibigyan po namin kayo ng tulong para po makaalis sa ganitong sitwasyon. Yung pong financial cancer. Ang utang po parang financial cancer, eating away at your family's finances. Yet, brothers and sisters, para napakahirap nito, pero kailangan po talagang gawin natin. Number 6, add no new debts. Don't add new debts sa atin po para kung magpe-pay off po tayo ng ating old debts. That's just a revolving door na parang pabalik-balik, hindi po ba? So most of us get into debt for one reason. We spend more than what we make. Ayan po ang problema. So we have to make a decision. I'm going to stop this merry-go-round now. And you'll never get out of debt if you keep buying on credit. Kaya that's what get you into trouble. Ano po? So here are 3 criteria
for using your credit cards. Okay? Ano po yan? You pay it off every month. Tapos, you never use it to buy something you can't afford. Number 3, if you break either of the first and 2 rules, then you get rid of it. Okay? So, yun po. 3 po yun. Now, meron pong heart attitude behind your debts. Ito po yung problem. And there's always a heart attitude behind a problem. Hindi po ba? At ang dahilan po niyan, bakit po tayo nagkakaganyan, ay discontent. Ayan po. God, help us to be content in what we have, to enjoy it because He gave it to us. So, kung ito'y binigay niya sa atin, looking for something new to give us a thrill is not contentment. Contentment is the greatest key, brothers and sisters, to staying out of this. Hebrews 13, verse 5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Ang pang-7 po, share your plan with your creditors. Ayan. Creditors hate it when you don't communicate. So kung may mga utang po tayo, puntahan po natin sila, kausapin natin, at sabihin natin ang kalagayan natin. Pero meron po tayong planong magbabayad sa kanila. Kung nahihirapan naman po tayo, halimbawa meron tayong malaking amortization at nagkaroon po ng recession. I don't know whether this will apply here in the Philippines, pero pwede po talagang kausapin natin sila para po sa mas mababang interest, or sabihin natin, I cannot afford itong payment na ito, baka pwede naman na mas lower, no? Proverbs 16, verse 7, when a person's ways are pleasing to the Lord, He makes even his enemies to be at peace with Him. Ayan po. At ang pang-8 at pangwakas, stick to it. So, ayan po. Getting out of debt is not easy. It takes discipline, it takes effort, and it takes sacrifice. But these principles do work, mga kapatid. They will work for thousands of people. They have worked, no, for millions of people, but you have to work them. No? You have to ask for God's help and strength. At ito po ay maaari natin magawa. Galatians 6 verse 9, let us not get tired to doing what is right, for after a while we will reap a harvest of blessing if we don't get discouraged and give up. But you need to begin now with 2 vital commitments. Ito po A, you need to follow God's financial plan. Ayan po, alam nyo na yun, di ba? 10% goes back to God. Hindi dapat tayo gumastos beyond our means. Don't be presumptuous. At, yun nga po, save and budget. So, ano po ang dapat natin gawin ngayon? Colossians 2:14. We owed a debt because we broke God's law. That debt listed all the rules we failed to follow. But God forgave us and took away that debt and nailed it to the cross. Financial freedom is wonderful, but freedom from sin is eternal. Ito po ang inyong kapatid, Sister Techi Rodriguez. Alam ko na pagkatapos po nito, may natutunan na naman kayo, but the most important thing is commit to do it now. Obey. Amen. Harvest of soul. Do you have practical questions you want to be answered the godly way? Let's talk about it. Question and Answers with Brother Froilan Hong. Nandito po ang ating katanungan ngayon, Dear Signs and Wonders. Naguguluhan na po ako kasi hindi ko po alam ang nangyayari sa buhay ko. Sa bawat desisyon na ginagawa ko, lagi na lamang pong hindi maganda ang kinalalabsan. Ba? Katulad na lang po nung nag-invest ako sa isang negosyo, wala pa pong 1 taon ay nalugi na po at naubos lahat yung investment ko. Pinag-iisipan ko naman po na bago ako nagnegosyo ay tinanong ko naman po bago ko pasukin ng negosyo, ano po kaya ang kulang ko? Money. Brother, money.
Okay, una, kanino ka kaya nagtanong? Kasi normally sa atin, pag meron tayong mga ini-invest na ganyan, kinukumbinsi tayo ng mga, yung naghihikayat na, mag-invest ka sa akin, ganito ang tubo. Siguro ganun. O, nagkonsulta ka siguro sa another friend na may, hindi mo masyadong, pero mayroon siyang kaalaman dito. At sinabi, sige, mag-invest ka. Kaya ngayon, yun ang nangyari. Pero ang na-intriga ako kasi sabi mo, lahat ng mga ginagawa mo, hindi maganda ang kinalalabsan. Okay. So, ang tingin ko tuloy sa'yo, parang naging pessimistic ka na at bawat galaw mo, iniisip mo na kagad, baka maya pangit na naman lalabas ito. Siguro yun ang natanim sa'yo. Kaya naging ganyan yung pag-iisip mo. So, babaguhin natin yung mindset mo, no? Baguhin mo yung mindset mo ngayon, ituon nyo sa Panginoon. I think this is the time that you should now start looking at God. Sabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all other things shall be added unto you. Matthew 6:33. So yun muna ang gawin natin. Bumalik tayo sa Panginoon, magdasal tayo. Sabi mo, Panginoon, sorry po, lahat po ng ginawa ko, ito po yung nangyayari sa akin. Kasi hindi ko po kayo tinatanong. So, ikaw po ang maghari sa akin ngayon. Hawakan niyo po ako. Lahat po ng desisyon na aking gagawin. At bigyan mo po ako ng grasya upang mapakinggan ko kayo at malaman ko ang tamang hakbang. Mas maganda kung mayroon ka mga kaibigan na medyo spiritual o kaya nasa community, sa charismatic, no? Kapareho ng Lord's Flock, masusubaybayan ho kayo sa tamang mga gagawin yung desisyon. So, huwag mong isipin na laging pangit yung kinalalabsan ng ginagawa mo. At pagka yung nakatuon ka sa Panginoon, sabi niya, all other things shall be added unto you. Pakinggan mo mabuti yun, ha? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all other things shall be added unto you. Lahat ay hindi mo na paghihirapan. Ito idadagdag. All other things shall be added. Sabi yan? Dinadagdag. Hindi mo pinaghihirapan. Automatic yon. Pag nakita mo ang Panginoon at buong-buo yung iyong pagtitiwala sa Kanya, naniniwala ka sa Kanya, nagtitiwala ka sa Kanya, ang susunod yon, you have to expect na gagalaw siya sa buhay mo. At ang outcome niyan, palaging maganda. And everything that you will do will be for the glory of God. Sigurado yon, no? Walang kamintis-mintis yun because kami pong nasa Charismatic Renewal, talaga pong naranasan na namin yan, no? Kaya kami pwedeng magsabi sa iyo na yan, automatic yung blessing. Huwag mo nang isipin yung mga biyaya. Kasi pag ginawa mo yung kanyang sinasabi, automatic yung biyaya dumarating at malulunod ka sa biyaya. So yan, Brother Manny, ang ating gagawin. At kung ikaw ay walang community, inaanyayahan ka namin dito sa Lord's Flock. Harvest of soul, harvest of soul. Ngayon po sa lahat ng mga ngayon ay kararanas ng mga financial problems, kayo may mga babayaran na ngayon hanggang ngayon hindi nyo pa mabayar-bayaran, ay sumabay ho kayo ngayon sa panalangin na pangungunahan ni Sister Tetsi. Alam ko po na bawat isa sa atin ay set free ng ating Panginoon sa ganito pong katayuan. So sama-sama po tayo at manalangin tayong may pananampalataya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos na makapangyarihan, masdan mo po ang lahat ng katayuan ng inyong mga anak na kasama naming nananalangin sa umagang ito. Basbasan mo po ang bawat bahagi ng aming panalangin at nawa kami po ay dinggin nyo. Diyos na napakabuti, pinagpala mo po ang lahat ng mga makikinig ngayon sapagkat ikaw din po ang siyang magbibigay ng kalutasan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Kalagan mo po ang pagkakagapos ng bawat isa sa mga pinansyal na problema, mga pagsubok na pangmaterial. At hinihiling po namin na ang bawat isa ngayon ay pinakakawalan mo na sa ganitong sitwasyon. Ito isama talangin namin sa anak na si Jesus. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Kami po ay lubos-pusong nagpapasalamat sa inyo
dahil po sa pagtangkilik ninyo ng Signs and Wonders. At tinasahan namin patuloy kayong susubaybay sa ating programa. At alam ko, marami na naman po kayong natutuhan sa question and answer. Doon po sa amin tinampok ng mga sharer at saka ang ating po pinag-aralan sa umagang ito. Hanggang sa susunod na linggo, kami po ay pansamantalang magpapaalam sa inyo. Ito po ang inyong kapatid, Sister Techi Rodriguez. At Brother Froilan Hong, Dito lamang po sa pinagpalang palatuntunan ng Panginoon, ang Signs and Wonders, Power of the Word. The Heritage Worship and Spiritual Formation Center was a vision given by the Lord through Sister Techi. It is going to be a house of worship for all peoples and a lofty and magnificent temple in God's honor. We would like to encourage you to be a partner in God's vision. Send your donations to Bank of Commerce, Lord's Flock Heritage, account number 01000000946. Full of faith.